Noong panahon daw ni Pol Pot, nagkaroon ng systematic killing ng mga Cambodians. Karamihan dito yung mga professional, mga teachers, mga doctors. Pinapatay nila ito kahit mga monks. At itong kuweba na ito yung isa sa mga tinatawag nilang killing caves. Dito, una kinukulong muna sila doon sa taas. Pag medyo mahina na, dinadala rito at pinapalo sa ulo para mamatay. Usually daw, dito sa taas sila pinapalo, mahuhulog dito, tapos may iwan na rito yung kanilang mga kalansay. So mula dyan sa ledge na yan ng kuweba, siguro mga 20 feet. Sabi nga nila, nung una, itong cave na to very historical. Dito nagpupunta yung mga lovers. Pero after nung Khmer Rouge time, naging killing caves na nga ito. Ito yung bahagi lang ng mga kalansay na nakuha dito sa kuwebang ito. Punong-puno daw ito nung after nung panahon ni Pol Pot, mga 1979. Ito ngayon yung isa sa mga legacy ng Cambodia na pilit nilang kinakalimutan. Why did the Khmer Rouge choose these caves? Because it's hidden? Because It's quiet? and nobody know, you know. Kaya-accept nila ng mga donations dito. So, bago pa man maging killing caves ito, 1964 pa raw nandito na tong Buddha. So, nagpupunta yung mga tao rito para mag-worship. Pero nga, nung nag-start na yung regime ni Pol Pot, 1975, dito na pinapatay yung mga professionals. Sa kabila ng tila negatibong imahe na dala ng kuweba, nagpupunta pa rin ang mga tao dito upang magdasal. So, yung mga parang bangka na yan, hindi lang para sa panalangin, para sa kapayapaan ng mga spirito. Nilalagay daw nila yan para makakuha din sila ng luck para sa lottery. Yeah, like Spirit. boat, in like spirit boat. Spirit boat. Offering for the spirit. Or perhaps the person who put that there won the lottery. Yeah, one lottery, yeah. Perhaps most. Yung mga marami kang makikitang ganyan, makikita mo may English na amount script. Nag-donate sila para malagay dun yung pangalan nila. សាទុកតាណាសូមជូនពរសពសាធុការសូមបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងយូរយូរបានដាក់សុខៈ Ang sumunod na proyekto ni Kuya Ben at Ret ay ang binuong CBO o Community-Based Organization. Grupo ito ng mga magsasaka. Yung Pini, Pichinam. Okay, I still remember. Yes. This is a significant change. Kung ang isang CBO ay walang opisina, chismis lang yan. There is an office. This is the office of the CBO. Oh, very good. I am very surprised. 2 years ago, you had no office before. Titingnan nyo, walang pinagkaiba ito sa Pilipinas. Para lang tayo nasa Nueva Ecija. So, ang project nila rito, ang tawag nun ay Rice Bank. Yung NGO ay nagpapiram ng mga seeds. So, dinidisperse yan sa mga farmers. Ayan ang pagmamalaki ng Pinoy. Kapag nag-volunteer talagang trabaho talaga. So sa dami ng mga volunteer organizations dito sa Cambodia, yung mga Pinoy talaga yung medyo... Very famous ang Pinoy pag nag-perform. Talagang sinasaluduan, hinahangaan. Katulad nung sa Bicol, organic rice din ang itinatanim dito sa CBO ni Ben. Sa Camarines Norte, parehong proseso din ang itinuro ni Kuya Ben upang makatulong sa magsasaka. Tamang pagtatanim at pagbebenta ng organic rice ang kailangan upang makaahon sila sa kahirapan. Katulad ng minimiti ni Kuya Ben para sa Cambodia.
Ito, mga organic rice pa ito ng Cambodia. So, masarap ito. Actually, ito yung kinukuha ng Thailand saka Vietnam. Kinukuha nila sa Cambodia at yun ang ina-export nila. At maaaring nakakarating pa ito sa Pilipinas. At sasabihin nila Thailand rice or Vietnam rice, yung pala galing Cambodia. Masaganing ani ng mga palay inaasahan sa mga susunod na buwan. Nagbunga rin ang kanilang sakripisyo. Dahil sa Batambang pumunta ang karamihan sa mga Cambodian na inilikas ni Pol Pot upang maging magsasaka, karamihan sa mga komunidad dito ay sadlak sa kahirapan. Marami din sa bagong henerasyon ngayon ay hindi nakapag-aral. Kaya ganun na lang ang pagpupursige ni Kuya Ben at Trev na maturuan ng mga tao dito. We learned that the CBO in Philippines might be the potential, might be the best area to visit. So you think you can do what the NGOs in the Philippines are doing here in Cambodia? Yeah, of course, I believe that it will be happen, and the CBO grow in every village. That is one sign of stronger advocacy, because in our future, the CBO is a strong voice to advocate to the higher level of government for their own need. Sa aming paglalakbay pabalik sa sentro, nakaagaw pansin sa amin ang higanteng estatwang ito. Siya si Tadambang Kranung, itinuturing na Diyos dito dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang stick na hawak ni Tadambang ay nagtataglay umano ng mahika. Ito ang ginamit niya sa pagsupil sa kasamaan at pagtulong sa kanyang nasasakupan na huwag makaranas ng gutom at kahirapan. Isa din si Tadambang sa dinadasalan ng mga Cambodian upang iahon sila sa kahirapan. Ngunit wala na sigurong tatalo pa sa sorpresang dulot nito